Na-experience nyo na ba na biglang nag-shoot up yung blood pressure ninyo? Yung sudden spike na tinatawag natin. Maabot siya ng 160, 170, may 180 pa nga, di ba? The other day, yung patient ako umabot ng 200 hanggang 220 yung kanyang systolic BP. 220 over 110. So, sino sa inyo ang naka-experience na bigla na lang tumaas yung blood pressure? Regular namang umiinom ng gamot. So, yan ang topic natin. What to do, Dr. J, kung biglang tumaas ang inyong blood pressure? So, by the way, Dr. J po sa YouTube at TikTok sa TikTok. So, napakadaming hypertensive sa buong mundo and 25% to 30% ng population sa Pilipinas ay may hypertension. And 50% lang po ang controlled. Ibig sabihin, yung 50% hindi controlled. Mataas pa yung BP. And then doon sa controlled, meron pang bigla nag-spike. Bigla na nag-shoot up. Diba? May inom naman ng gamot sa umaga. Yung iba may gamot sa gabi. Meron din gamot sa tanghali. Pero bigla nag-spike siya. So yan ang magandang pag-uusapan natin. Ano ba yung pwedeng gawin sa bahay kapag biglang nag-spike ang inyong blood pressure? So, number 1, dapat first step, kalma lang. Okay? Medyo wag po magpanik. Pag nagpanik po kayo, mas lalong tataas ang blood pressure nyo. So, kalma lang. So, maupo kung kayo'y may ginagawa at meron kayong trabahong ginagawa at kayo ay medyo pinagpapawisan o nai-stress kayo that time, ang gagawin lang po ninyo ay umupo or pwede kayong mahiga. Tapos yung head part ninyo, medyo 30 degrees yung elevation. So, magpahinga, wag magpanik. And then, pa-check po uli ang BP. Ang pag-check po ng BP ay pwedeng dalawang arms po. Isa muna sa kaliwa, then isa sa kanan, then balik uli sa kaliwa. Okay? So, wag magpanik. Yun po yung una ninyong gagawin. Second, mahiga po kayo or maupo. And then, isandal yung likod. Dapat kasi masandal yung likod nyo para lalong kumalma. Mas lalo pong makakatulong yung pagsandal ng likod ninyo at nung leeg. Makakatulong po yan sa pagbaba ng blood pressure. Okay? Pangatlo, uminom ng 2 basong tubig. Kung may warm water po na available, mas maganda. Kung wala, yung ordinary water na malinis, 2 baso po, iinom po kayo nun. Okay? In that way, mas lalo kayong mapapakalma, marerelax po yung mga kaugatan ninyo. Yung ugat ninyo na parang masikip at nagbibigay ng mataas sa pressure, magre-relax po yan. Magdadilate yan. It can slowly lower the blood pressure. Ang next na step naman, pakiisip po kung nainom ba ninyo yung gamot ninyo na pang umaga o pang hapon. Baka nag-miss kayo ng dose. Okay? Kung hindi pa nyo nainom yung gamot ninyo, better take your medication. Okay? And then, kung nainom na ninyo at kalagitnaan, tumaas ang BP ninyo at medyo hapon pa yung next na gamot ninyo, ang gagawin na lang muna ninyo is, kung ayaw talaga, i-check muna yung BP. Kung ito ay nasa 160, 170 at ayaw bumaba after 5 to 10 minutes, i-take na po ninyo yung panghapon o yung next dose ninyo ng gamot. Okay? Again, never magpanic po. Just i-take lang po ninyo yung next dose ng gamot. Mas aagahan po ninyo yung pag-inom. Okay? And then, ang gagawin po ninyong susunod ay deep breathing exercises. So, hinga ng malalim. Then, dahan-dahan po ang release. Ayan, dahan-dahan. And make sure po, naka-open yung mga fist ninyo. Okay? Naka-open po siya. Hindi po siya nakaganyan. I-open po ninyo siya. And then, hingang malalim. Tapos, dahan-dahan po. Bibilang kayo ng 3 segundo habang humihinga palabas. Then, dahan-dahan, 3 segundo. Paghinga, and then, 3 segundo pa release. Yan. Okay? Yun po yung gagawin ninyo. And, kung may fruits po doon na malapit sa inyo, kung mansanas man yan, o
apple or banana, i-take po ninyo ng isang peraso. Okay? Potassium po kasi siya. Source siya ng potassium. And we know for the fact na ang hypertension nakakatulong po kung medyo mataas yung levels mo ng potassium. So, mag-take ka ng one fruit, kainin po ninyo yan, then relax. Okay? It can slowly lower the blood pressure. Pero, yung mga may problem na po sa kidney at mataas ang potassium, hindi nyo po siya pwedeng gawin. Okay? Case-to-case basis po siya. And then, after 10 minutes po, i-recheck po ulit ang BP. So, yun po ang gagawin ninyo pag may sudden spike ng inyong blood pressure. Pero, kung ang pagtaas po ng BP ninyo ay umaabot na ng 180/110 and up, at kayo po ay may headache, at gumaganon talaga, pwedeng dito, pwedeng sa batok, o kaya nanlalabo ang paningin ninyo, or hindi ka makalakad ng diretsyo, nahirapan kang huminga, hindi na po kayo dapat sa bahay. Dapat tawagan na po agad ninyo yung doktor ninyo or pumunta po sa nearest clinic or emergency room para ma-check up at paagapan agad. Okay? So, yun po yung pwedeng gawin kapag nag-spike ang blood pressure. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.